Storbo, ma'am. Ma'am, Yeah. magtatanong lang kami, tama ba yung mga report na mukhang maraming paaralan sa ating bansa, public man o private, ang kulang sa tinatawag ng mga guidance counselor? Opo, kulang ho talaga because we only have 5,000 plus po, no? Mhm. Na counselors, licensed counselors sa Pilipinas. Talaga hong kulang. Bakit? Meron bang special, ayun, meron ba dapat na maging katangian o requirement para ma-qualify ka bilang guidance counselor? Kasi po ang pagiging guidance counselors ay definitely po may lisensya, no, at Hmm. kailangan ho tayo makatapos ng ating master's degree for guidance and counseling before Oo. po. Opo, kasi po hindi rin ho biro ang humawak ng buhay, no, at Mhm. kailangan din ho ng ating mga may pag-aaral, May no, post may sa post pag-handle. may postgrad unit pala ito, ano? Kaya katulad din po ito ng psychology. Ang Mhm. psychology naman po ay masters naman po in psychology in order for you to Mhm. take the licensure for Bakit psychologists. mahalaga itong bagay na ito at epektibo ba ito sa kasaysayan po ng mga paaralan sa Pilipinas, Doc Shake? Opo, actually po, gano'n din po kasi sa abroad, 'no, karamihan ay kailangan magtapos at hindi rin ho kasi medyo appealing, 'no, sa mga ibang katulad nating ibang ka-Pilipino dahil nga po medyo mababa ang suweldo, lalo Mhm. na sa pampublikong paaralan. So Mhm. ngayon, nagkaroon ho tayo ng pagpasa ng RA 12080. Ito po yung basic, 'no, na mental health law para po sa pagtaas din po ng kalidad at sweldo, 'no. Mhm. So lang, hanggang ngayon hindi pa ho ito nai-implement ng ating gobyerno, 'no. So, hindi pa ho siya nai-implement kahit ho nakapasa na. Alright. Doc Shake, siguro isang tanong lang. Marami pa akong gustong itanong, pero siguro Sige sir, paintulutan niyo na magkaroon tayo ng part 2. Last question, itong nangyayari sa ating, paligid sa mga paaralan, ano dapat tingnan nito ng mga paaralan lalo na ho yung walang kakayahang meron pong guidance counselor, Doc Shake? Opo, siguro po, itong mga pangyayaring ito malaki ang definitely impluwensiya ng ating environment, pero siyempre po we always go back to our Mhm. family, 'no, lalo Mhm. na yung parenting, paano pinalaki ang bata, 'no, ng isa po talagang may pagmamahal, 'no, may disiplina, 'no. So, marami akong concerns talaga na ngayon that we always go back to the family. Oo. Lagi kong binabanggit, lahat ng kung ikaw'y magulang o ikaw'y nakatatanda, lalo na kung opisyal ka ng gobyerno, isipin mo lahat ng sinasabi mo, ginagawa mo, may batang nakamasid. So yun ang Totoo dapat po nating 'yan. isipin. Kaya nagugulat ako, saan nakukuha ng mga bata ngayon yung konting biruan magmumura? Pag ginalit mo, may papatayin kita. Saan kaya nakuha ng mga bata yang ganyan? Doc Shake, you know? Definitely po, tayo pong mga magulang ang absolute truth ng ating mga anak, 'no. So, we Mhm. always go back to the basic of really modeling and imitation. So, malaki hong bagay talaga na ang ating buhay ay mensahe natin sa ating mga anak. Oh, Doc Shek, maraming salamat sa mga impormasyon na ito. And definitely magre-request po kami ng part 2. Maraming salamat po. Yes sir. Sige po. Thank you so much Thank you po. po, Ingat thank po you. kayo. God bless po. Sige, marami pa tayong gusto itanong kay Dr. Sheikh Ibarra Hoxon, isang businessman here, past president ng Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated. Guidance director din pala siya ng FEU.